listening to New South PH. Your life, your music. You're listening to New South PH. Your life, your music. Ayan, hello. Sorry, dadalo ako ng dadalo. Wala pala akong volume. Sorry, epic. Medyo epic. Repeat tayo. Hello guys, good evening. This is DJ Jays of New Sound PH and we're now back on a Saturday night. It's gonna be our first ever Saturday night na tayo ngayon ay naka-live. And because nakita nyo naman sa ad natin kanina sa post natin, we're gonna be having our first ever live stage here in New Sound PH. So hopefully, maganda tong kalalabasan nito. Gusto din namin it's gonna be first live stage. And I'm really happy and very honored dun sa magiging guest natin for tonight. Okay, ano ba kayo malaman sa guest natin? Hindi na naman tatagalan kasi lagyan naman natin siya doon sa ating post kanina sa New Sound PH. So hindi ko siya doon patatagalin for tonight. Ang ating guest on stage, Jaylene, palakpakan naman tayo dyan. Hey, Jaylene, Yeah, kumusta? good evening everyone. Our new sounders right there. Yan. So meron lang baka meron lang kaunting lag no between our differences, yung baka may konting latency lang no. So if ever baka pag may latency, magpo-post lang ako, antayin kita sumagot bago ako magtanong ulit. Yes. Hindi ko So, alam. ayan, good evening po sa ating mga guests dyan. Yes po. Hindi ko alam paano natin gagawin yung fast talk kasi meron akong prepare na fast talk so hindi ko alam kung paano. Alam, may quiz po ba ito? May quiz po ba ito? Kailangan ko ba mag-review? May biglang gano'n. May pa ko si ano. Pero good evening po sa lahat lang talaga. Yan nga, I'm so thankful po na nandito po ako sa ano. Guys, Kuya Will, nandito na ako sa GMA! Hindi po, ano talaga, parang is very heartwarming na na-accept niyo po yung mga ganitong mga ano, ngayon po nag-level up na po kayo from a simple radio show at I mean, napanood ko po yung una niyo pong live stream eh. Tapos parang nakaka-overwhelm ng first, yung pinatugtog yung makeup. So parang, yung ano talaga, yung energy talaga na nag-running in my veins. And ngayon, nag-level up po tayo with another new segment. And I'm glad po to be one of the first talaga na susubok sa live performances. Yan. Pero sa Yung mga kasama ko dyan. Ako. Okay, sa mga hindi nakakaalam, it was actually, so Jaylene is one of the first artists na tinlay ko rito sa New Sound PH. And she's one of the first na sobrang active din sa pagpo-post at sa pagko-comment. So I'm really blessed na Jaylene na naging part ng New Sound at nakisama namin. Yes, at po. isa yung sobrang talented yung ng batang to. Sobrang wala talaga din ako. Thank you So po. thank you at nakasama ka namin ngayon tonight. Sorry, ginuubo ba ako? Okay lang po kay Jason. Okay lang naman ako. Itenson po. It's alright. Okay, so for tonight, I'm pretty sure the people are watching right now. So I just want to quick Yes. a shout out sa mga nag-comments sa ating comment section. Si DJ Cariao, si Matthew, and andyan din nanonood yung aking brother in Christ, si Brother Ruel. Nanonood din si Ray, at yung TL ko. Good evening. Nanonood din siya, si Rita. And I believe we have Alison Gonzalez. I believe this is your friend. And Kuya Jace, I think this is one of my mutuals from, actually Kuya Jace, meron din po ko international listeners and I also invited them to watch here. So, apologies if sometimes I was speaking English so that they could understand since they are also my supporters as well. And I'm so glad that they are here. They are spending their time. So, shout out to Alison Gonzalez. Thank you for watching the live stream. Also, Alison is we're actually going international. from overseas. Yes. Oh. Yes po. See, grabe international So, star that's palampag mo Yes po. So that's why most of my songs are in English. So I have more followers or more listeners that are English speakers. So I'm glad din naman po na nakakapag-Tagalog din naman po ako. At syempre, parang minamahal natin yung sarili ring atin. O ba may lesson si Ate dito? So yun. Sure. Well, actually, Maganda I'll be honest, when it comes to this kind of things, I'm actually more
comfortable speaking in English. Yes, but bro. most of the time kasi when we do live stream, most of our audience are actually, it's mga kababayan. That's why most of the time nagtatagalog. Yes. And one of my struggles, sigurado naman napapanood mo minsan, nabubulol ako pag pinagsasama ko ng English at Tagalog. Doon ako nabubulol eh. So it's Loko. English lang talaga eh. Kaya, Kasi ano po, a common thing din po kasi na pina-point out sa akin ng mga friends ko and other, nakakilala ko po, is talaga napakabilis ko po talaga magsalita, lalo na kung parehong English at saka Tagalog. And that's also a challenge for me as a future educator. As an edu student din po kasi na kung paano po ako magde-deliver ng lessons nang hindi nagbubulol at saka at the same time, yung mga estudyante ko po ay maintindihan din po yung lessons ko po. Pero let's set the education aside kasi we're also focusing on music then. Although this is also a challenge din po kasi may nga po common complaints from my followers din po is yun nga clarity ng lyrics. It's either on the mixing or on my pronunciation, which is both naman po ay ina-accept ko naman po, and at the same time para ako naman po siya dina-develop as I continue to learn about producing. Thank you for that wonderful question po. This is Miss Universe. Miss Universe. But anyways, before we, so let's just start the program with, let's just properly introduce yourself. Can you please properly introduce yourself to our listeners right now? Yan. Walang script, pero so, hey guys, Jade here, and I'm also Jade Lynn on Spotify, and thank you so much nga po ulit sa pag-invite po sa akin dito. And by the way, ano pa ba sasabihin ko? May format po ba to or something? But that's all about myself. What do you do? Okay. Sige po. From Bulacan, Miss Universe. I am Jade Lynn from Santa Maria, Bulacan. 20 anyos. Naniniwala sa kasabihang ang buhay parang life. Sometimes minsan. Charot! Si ate ko talaga kung saan nag-joke. Talagang good vibes lang po talaga tayo. Good vibes lang. So super jokeries. Pero yun nga po, thank you po sa support. Yun. Thank you. Ang taas ang energy. Mag-message kayo guys if you want Jaylene to be part of yes. Part of news. Ano po ito, may attendance po tayo dito at mamaya po, may paperman po, charot lang yan. May attendance. Ginawang klase, may attendance. Shoutout po pala kay Janag at Maitan. Thank you sa panonood. Andito siya nanonood. Yung mga friends ko po yan, Kuya Jakes. Yes, shoutout din kay Mary Jane Sabino. Hi, that's my mother. Thank you, mother. Yes, my mother is watching. Thank you po. Hindi ko makita yung comment niya, ba't ganun? Ang daldal po ng anak ninyo. Ay, nako, yan talaga siya. Sige po. Shoutout din tayo kay Ishiray Robrick. Kay Ishiray, shoutout tayo kay Ishiray. Sa katrabaho ko, si Chris J. Cristel, sabi niya, currently watching right now. We have currently 12 viewers, dami mong fans, ha? And so, yes. I believe you have prepared songs for us tonight, right? At saka, kada song po, talagang pinagpilian ko po talaga sila. Hindi lang dahil sila yung mga pinakasikat. Pero, parang they are part of my journey din po as a wannabe singer-songwriter. Kasi wannabe lang po kasi di naman po talaga ako music major, pero medyo mahaba-habang kwento kung bakit pa ako napunta dito. Pero at least andito na ako at wala na ako problema doon. So these 5 songs ay naging parang kada song meron pong mga iba't ibang parang hardship stories, backstories pa. Parang naging stepping stone po sila sa pag-develop po, not only as a singer but also a producer and a composer as well. Ito po yung parang fruit ng lahat ng mga pinag-aaralan ko for now. Siyempre in the future, sana po ay mas magandang hapon talaga mapaproduce ko. Well, I'll just tell you, ngayon pala sabihin ko sa'yo, it's not actually wannabe. You already published songs. So, for me, you're already a singer-songwriter. So, you have to be proud of yourself. Thank you po. Thank you po. Yeah. Okay, alright. So, meron lang ako a few questions. So, bago ka na... Okay, so, basically, do you have any instrument that you play ba or yes. Shoutout din po pala sa parents ko, kay mama at kay papa Dan, kay mama Jane. Kasi I actually started playing the guitar pa po ata ko grade 4, grade 5. Pero yung gitara po, ang challenging nga lang po,
binigyan po ko ng gitara, high action. Okay. Takat sa kamay. High action. Talagang learn it the hard way talaga. Pero it's all because of that one small notebook na binigay sa akin ni Papa na siya. Ang laman nun, guitar chords, guitar, parang paano mag-play ng guitar. Kasi nung panahon po kasi na yun, kahit na may internet na, hindi talaga, ng grade 4, grade 5, sa elementary, papuntang grade 6, hindi po talaga ako batang internet. Nagkaroon lang po ako ng phone, grade 6 na po ata, grade 7. So, parang dun ko lang po talaga totally natutunan talaga ng So, yung grades, yung mga elementary levels ko po, grade 4, grade 5, grade 6, talaga sipagtyaga. Sipagtyaga, tapos, nung napansin ko pa na syempre, yung pagkabata ay hindi pa talaga totally capable sa pagpindot-pindot ng gitara. Lalo kung high action yung gitara, talagang masistruggle talaga sila. So, I paused muna on playing the guitar and focused on arts 2017 to 2020, 19 ata 2020. Eh, yun nga, boom, pandemic. So, parang nung pandemic po nag-start yung parang songwriting, din sa songwriting journey, parang gumagawa lang ako ng mga kemik-keming mga parodies, kemik-keming mga songs na chorus lang, hanggang chorus lang, yun na yun. So, siguro po, majority of those songs, hindi ko na po matandaan eh. Pero dalawa po sa kanila, Lifeline tsaka Uwi, hindi ko siya kakantahin ngayon pero mention ko lang po yung dalawang songs ko po na yun. I wrote them, rather, 2020 ata 2019. So, parang medyo, pa siya ang ginagamit ko po, hulaan niyo po kung ano ko po naging unang DAW ko or unang naging DAW ko po ng mga hours ko na yan. Alam niyo pa, Power Director. Yung pang-edit po ng video. Wow. Power Director lang po talaga. Opo, Power Director lang po talaga ginagamit kong So, ibig sabihin po niya, lahat ng mga tunog, drums, guitar, vocals, wala, puro mga sariling record. Tapos, sige, chamba-chamba na lang, wag na mag-metronome. Hindi kasi hindi ko pa kasi alam yung metronome ko dati. So, talagang chamba-chamba lang. And, yun nga, kapag galit maggawang Power Director talaga, sobrang hirap. Kasi nga po, at that time kasi hindi pa po kasi ganun ka-sufficient yung aking phone storage para sa para sa mga band lab, sa FL. So, tsaga-tsaga lang muna po talaga. So, I think most of the artists nowadays, lalo na yung mga nagsimula, ay mukhang mga lang din, mga simple-simple lang muna din ang mga bagay. And some words of motivation, I've been there, done that. From someone talaga na sabihin natin hindi sufficient yung budget for professional equipment. Pero at least, when you have the creativity and when you have the passion for music, lalo na kung meron kang purpose o meron kang goals and objectives, magagawa mo talaga yan ng paraan. Whatever the materials you have, parang arts lang din po, na kahit na isang lapis at papel lang yung gamit mo, as long as alam mo kung paano mag-express through art, talaga magugustuhan po talaga yan ng mga tao. Thank you po for the TED Talk. TED Talk. Okay, so doon na nagtatapos yung live natin. Joke lang. Pinapos na yun. Biglang ganun. Well, actually, just to tell you, Jade, ako din, when I started playing the guitar, hiram lang. Hindi talaga ako. Nagkaroon lang ako ng sariling gitara siguro. Actually, malaki na matanda na ako nagkaroon ng sarili. Pero lumaki talaga ako na high action din. Kasi hiram-hiram lang din. And then, nag-start lang din ako matuto from song hits. Hindi ko alam kung naabot mo yung song hits. Malamang ibinigay sa'yo dati mga song hits. Mas may mga chord chart. So, kakapain mo talaga siya. Yung so, mga yung mga nakasongbook na Yes, dumating ako sa point na talaga namamagana yung mga daliri ko. Tapos hindi ko na talaga mag-gitara. Pero sige lang, tuloy lang mag-gitara kasi nga, hindi ka pwede, tama yung sinabi mo, hindi ka pwedeng maging founded or hindi dapat maging hadlang yung, yung mga gamit, gadgets, and everything para for you to be creative and for you to express yourself through music. Alright. Grabe. Sobrang mukhang ang dami natin pag-uusapan ngayong gabi. But anyways, before we go there, I guess it's time. Let's go ahead and hear the first song that you prepared for us tonight. Okay, so guys, first song na, ikaw na mag-introduce ng song mo and the stage is yours. Ladies and gentlemen, Jadelyn. Yeah, so I hope you guys are enjoying this evening and maraming salamat po sa pupunta so far. So this first song, nabanggit ko po ito sa speech ko po kanina, and this is one of the first songs na pinalay. Actually, this is the first song na pinalay ni Kuya Jay sa kanyang New Sound PH live stream. And
this was not a thing na sinusunod ko talaga. Hindi talaga ako parang wannabe pop artist kasi more on indie song ako. Pero this one, shoutout ko lang po pala yung mga kasama ko po dyan. Si Kyla Mecalife, si Christina Kalatkat, si Mary Lorraine Cafe, si Angelica Asis. They are part of this filmmaking. And me, as the wannabe songwriter, I decided to write a theme song for that movie. And this is it. Make Up. Oh, sorry. Yeah. Bleeding with the lipstick, fashion on the go. Laces on your body, hair is black and bone. Don't you act like you're the bride when all you do is bright. Baby, you're gonna feel the month. You're the bitch, you can't deny. Oh, so shameless, misfortunate. How do you hide behind the shadows? Put your passion, cause you big on me. Don't you try to mess. Sorry. Oh, try to pretend mess. Oh, pretend to play your mind behind the movie scene. I'm giving you the warning. Oh, they might try to get you made. Oh, they might try to get you made. Oh, they might try to get you made. Hit me because of the keys to the new glass set to the hall with the clouds it's all with the dogs in the bar, but the heels of the word go be stepping on the door. So make you feel so funny to me. And this is like it's always a right to me. This is the dream about the spending that you feel you decided by the side. It's at the side because of running down there. Trying to pretend man. Oh, pretend to play the man behind the movie scene. I'm giving you the warning. But they might find it to me. They might, but find out to me. Pretend to play the man behind the movie scene. I'm giving you the warning. Come on, sing it to me. Na 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 na. Oh, dear. Thank you so much po. Right. Yes, yes. Kita pa sa. Kita pa sa. Yung Michael Jackson. First time ko po talaga mag-perform ng live sa sa radyo. Kaya yan, expect nyo po talaga na I'm not that so professional talaga, guys. Pero thank you so much pa din kasi nanonood pa din po kayo. Arigatou gozaimasu. Hmm. Yes. Suggestion. Oh, yun nga lang po yung aking minute struggle talaga from a girl from the Bulacanenya. Mga Bulacanenya girlies talaga. From the home, Miss Chelsea Manalo, the Miss Universe Philippines 2024. Talagang malayo po talaga.
Tsaka, ano po kasi nila, running for Latin. Oh, running for Latin. Biglang ganun. Kasi alam ko pa yung priorities ko dapat eh. Kasi supposed to be, this music thing is supposed to be a hobby. Pero syempre, pero may mga pagkakataon na, wow, I love making music because it makes people happy. They make so, parang naalala ko nga po kay Jace, may nag-chat po sa akin na ibang international din. They were listening to my Tagalog songs. Pero, parang, hindi nila naiintindihan yung language. Hindi nila naiintindihan yung Tagalog. Pero yung feels, parang nakakatawa lang. Sabi ko, alam mo gawa lang yung sa pipitsuging mic lang yung ginamit ko dyan. Tapos, pero na-appreciate nila. Kasi parang, that also, my friends, that concludes na sinasabi nila na music is universal. Parang no matter the language, di ba? No matter the equipment, basta if it tugs your heartstrings, it will tug your heartstrings talaga. Kaya so, mga artists po natin out there dyan, if you're thinking na your songs are not enough, hindi dahil konti lang ang strings, hindi dahil parang konti lang ang nakikinig, meron po talaga sinasabi nila dyan talaga na silent supporters talaga. Akala mo daw ko sinasabi sa akin, pero ito-call ko po siya. Pero meron po talaga tinatawag na silent supporters na one day they will eventually talk to you about your music. And doon mo ma-realize talaga yung importance mo as a person and as a musician as well. Tsaka, di naman kasi lahat ng tao sa mundo extroverted. Kaya let's also understand that thing naman po. Hmm. Mm. Actually, parang I have to mention a lot of artists. May iba, kilalang kilala na natin, like Taylor Swift, sino pa ba? Most of them are mga Americans, minsan we have Taylor Swift, we have Moira De La Torre, Ben and Ben, tapos sino pa ba? May favorite akong isa, nakalimutan ko yung name. Basta yung isa pa doon, yun, Ben, ganyan. Kasi there is something in them na common na parang talagang tugging the heartstrings talaga. Pero if I were to have this one inspiration talaga, nung nakita ko yung kanyang music, sabi ko, parang gusto kong gawin yan. Si Noah Raquel po. Noah Raquel, if nakikita niya po itong video na ito, panotis po ako, idol na idol. So, hindi, parang if you guys know Noah Raquel, siya yung, actually sumikat ata siya sa TikTok ba yun or sa YouTube Shorts. Siya yung may alagang aso, siya yung singer, composer, dancer, na nagka-cover ng songs. You can also search him po online. May mga songs din po siya like Nakalimutan, or ano pa yung iba niyang kanta. Kasi mayroon pa po yun eh. Pero yung style niya po kasi, parang siya yung sobrang genuine kung gumawa ng music. Yung parang, pagka nakikita mo yung kanyang progress, yan, unang may si Charlie Puth. Kasi parang, kasi din niya, may alam ba kayong kanta diba? Kanta niya yung DIW, ganyan. Pero kapag nilalagay niya yung sarili niya rendition, parang, it feels like, magpapakinggan mo lang yung original, siya na yung may isip mo. Kasi grabe yung kanyang sincerity talaga sa parang, feel mo talaga na nag-enjoy siya sa ginagawa niya. So, that is one of my main inspos. And pagkatapos po niyan, sunod-sunod po siya. We have, shoutout ko po, hindi siya shoutout kasi sikat siya eh. Hindi siya sikat sa Pilipinas, pero sikat siya worldwide because of Epic the Musical. Big shoutout to Jorge Rivera Herans for being one of my greatest inspirations. Lalo na po ngayon sa mga kanta ko po na may orchestra. Kung mapapansin niyo po yung mga kanta ko po, maraming orchestra. So it was an inspiration from Jorge Rivera Herans, the author of Epic the Musical, which is a musical that circulates around the epic of Odysseus. Ibang topic naman po yan, pero ang ganda po kasi ng pagkakano po niya. Hindi lang po siya hindi lang po siya na-narrate ng story. Kasi di ba pag sinabing epic, di ba parang ang minsan nakakalito, o kaya minsan, paano mo siya maintindihan in a way na parang enjoyable din at the same time. Si Jorge Rivera Herans, hindi lang po siya sa lyrics bumabase, pati rin po sa musicality. Kumaga, every element in his production, strings man yan, bass man yan, lahat sila may contribution. Kahit na yung simpleng guitar strings lang, kahit guitar plucking lang,
Pagka narinig mo yun, malalaman mo, ito pala yung nangyayari na scene. Mhm. Pag narinig mo tong instrument ko, ito pala yung nangyayari na scene. Ito pala yung character na kumakanta. Kasi yung, grabe po talaga yung ano po niya, yung narration niya through music. So that is also my inspiration din po kasi sa ano. Okay, so if Sa pag-plot ng musical. Okay, so if I'm gonna ask you like right now, how do you like, ano bang approach? How do you approach songwriting? How do you write songs? Nauna ba yung lyrics, bago yung melody, or ano bang style mo ng pagsulat ng song? Sa pagsusulat po ng song, I have to awkwardly say this. And I think most of artists also have this experience. They write songs in the most awkward places. Kung si Ray Valera, nakakapagsulat po siya ng kanta sa sementeryo, sa ibabaw ng nicho. Ako naman, sa sobrang random place na hindi naman talaga ako dapat nagsulat ng music doon, pero nakasulat ako ng music doon. Example, banyo, kusina, hugasan ng pinggan. Talaga sobrang random po talaga nila kasi parang, siguro with the sound of water, parang feeling ko nakakakalm siya, nakakapag-isip ako na maayos. And alam mo, naghuhugas ako ng pinggan one time, parang out of nowhere, may nadidinig ako, tak, 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 tak. Tapos parang isip ko, okay, ganun. Tapos parang, nung mga beginner artist pa lang po kasi ako, nung beginner songwriter pa lang po kasi ako, parang, paano magsulat ng ano, parang hindi tugma si gantong lyrics. Parang, it feels forced. Parang gusto ko magsulat ng kanta. Kaso everything feels forced at hindi siya natural. Pero ngayong nasanay na ako sa pagsulat, parang everything just comes in place lang. Parang nagtagpitagping mga puzzle piece. Parang, okay, may naisip ako melody. Hindi ko pa iniisip ko na yung melody na yung papasok na lyrics. Parang ano talaga, hindi ko alam if it's something in my brain, pero parang kapag ka nagsusulat ako ng song, parang ay nakaka-stress o minsan parang may naisip ko melody, wait lang, mamay mo na yung hugasan, kunin ko muna yung cellphone ko, record ko muna yun kasi ako yung makakalimutin. Yeah. I do that as well actually. Kahit nagda-drive ako, nagmumotor ako, tapos bigla may naisip ako magandang melody, dinudukot ko talaga yung phone ko, record ko talaga siya. Kahit sa video or microphone, kasi minsan mahirap hanapin yung sound recorder. Mas mabilis mabuksan yung camera kaya nire-record ko siya kagad. So that's actually how I do that as well. So iba-iba ang approach din, but I believe nga talaga, wala naman talagang standard way, to follow when it comes to writing a music. Talagang, it's either talagang may nakita ka, na-inspire ka by a story, or something happened to you, may natignan ka ng isang bagay. That's actually, something pop up in your head. So ganun talaga siya sa pagsusulat ng kanta. So tell me about your next song naman. Doon tayo sa next song mo. So tell me about your next song. Woo! Ano ba next song? Kinalimutan ko nyari. The next song, actually, gusto ko pa isama tong next song Kasi para contrast sa makeup. Kasi ang dami nagugulat sana pag, Jade, alam mo, nakikinig ako ng makeup. I'm listening to makeup. And then the next song is this super slow, super chill song. And they're asking like, Jade, is this even you? yung parang galing ka sa bam, badadam, badabam, badabam. Sumunod to kanta lang. Ganun na lang. So, parang ako kasi as an artist, parang aminin ko po, wala pa po talaga akong parang exactong estilo. Yung parang, feeling ko Taylor Swift lang ako na ibang font. Kasi pag si Taylor Swift kasi parang siya, parang, okay, meron siyang pop song, bigla siya mag-reputation. Bigla siya magmamaluman bigla siya mag-boom, bigla siya ganun. Kasi parang, I write songs whenever I feel like it Kasi parang ayoko yung, okay, I feel sad. Pero gusto ko, hindi siya akma sa style ko. Parang, kung feeling mo galit ka, magsulat ka ng galit. Kung yun ang gusto mo. Kung kanya in love ka, magsulat ka ng pag-in love. Ikaw bahala kung paano may interpret yun. Kasi I'm the type na expressive lang talaga. So, if you were to look at my discography, talaga super random talagang na aking mga songs talaga. So, by the way, next song. So, the next song, naon ka lang po talaga itong song na ito ng November 8. Mukhang alam na ata ito ng ating mga This is actually one of my most admired songs. Kasi pinapost ko to sa TikTok, sabi na, oh my God, this song is so cute. So lang kasi siya. Actually, apart po ito ng The Stargazer album na nanilis ko last year. Pero yung original po kasi noon, ay sabihin natin hindi ako satisfied. So, kung mapapansin niyo po, nag-release po ako ng bagong versions, which is one of my objectives po talaga. So, mag-release ng bagong versions para ma-realize ko, para makita ko din yung development ko as a producer. So, this one song, sana po may mga nakikinig po dyan, lalo na kapag gusto nyong cozy lang.
gusto niyang cozy-cozy lang kayo sa inyong mga houses, cuddle weather, kahit hindi naman kayo, kahit wala namang snow sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, next song is Snowflake Winter Version. Enjoy my day. Cookies and cream, living inside the tree. Cold of the night, pursuing of the breeze. Front of the fire, holding you close to me. My love, warm like the sun is your hand. Sweet like the rain can be clean. I want it for you, like a red so big too. Tell me, I love you too. And I didn't see, why won't you wait for me? My brother, they put two to do. Your face is to the sky, and then you made me October, oh my love. Warm like the sun is your hand. Feel like the rain is decaying. I'll fall for you like a little big deal. Don't tell me I love you too. Warm like the sun is your hair. Sweet like the rain can be good. I'll wait for you like a little big deal. Darling, oh tell me. Darling, oh tell me. Darling, oh tell me. I love you. Woo! Merry Christmas! Hi guys, I'm Ian, vocalist of Expresso. So, habang ginagawa po si Kuya G's intermission mo tayo. Shoutout nga po pala sa ating... So we are Expresso. Shoutout po pala sa ating We are from Manila. Mostly ng mga band members namin is taga Manila and Houston. Please support Expresso sa mga social medias. It is Facebook, sa Instagram, and also sa TikTok, and also sa Spotify. May bago kami release na kanta, which is the Panahon. Please support 2000 PH, your life, Your music. You're listening to South PH, your life, your music.
again in your New Sound PH live show at kasama pa rin natin si Jaylene at yung song na narinig nyo kanina is yung Hey. Hi Jaylene, we're back. Sorry, naka-mute pala ako dito sa ano. Ayan, so we're back again with Jaylene and yung song na narinig nyo kanina is Snowflake. So you're still here with me guys, here in New Sound PH live stage episode 1 natin. So marami na may mga nagko-comment, dagdag pa sa comment section. Oo, so nanonood. Shoutout ko na yung mga friend ko, si best friend ko, Myla Oronen, Carlos, Mish Lim, nanonood din siya right now. And then, sabi ni DJ Matthew, sabi ni DJ Carrion, you're into theatrical play din pala, Miss Baby. Yes. Pero hindi po ako theater kid. I just like musical sabi talaga. Mahilig ka sa music, hello. Tapos, si Mga story. Will Cancino is also watching yung ating sa founder ng Buhay Opium. Oh. Hindi ako mahilig sa theatrical play, pero may isang song ako na gusto sa isang theatrical play. Doon nagkakamali, ang title yata nun is Falling Slowly. Parang nag-start yata sa theatrical dun sa karoon ng movie. Hindi ko alam kung narinig ko na siya. Pero ang ganda ng song na yun. Sobrang gusto ko yung song na yun. So, just to continue our conversation earlier, this is your first ever live performance ba? Yes. So, expect nyo po talaga na hindi talaga professional sa singing. May mga, alam ko pa may nakakapansin nyo sa inyo, nagpipiyok na ako. Sorry po, wala pa kayo narinig. Kasi po talaga, Kuya Jace, aminin ko po, ever since high school, hindi po talaga ako singer. Ngayong senior high school lang po talaga ako nag-singing talaga. Kasi, it was an invitation from our school. Shout out po puli sa Mystical Rose School of Bulacan Incorporated. Lalo po kay Ma'am Shella Fernando for being my coach sa club po namin na Inigresia. Thank you so much po talaga, Ma'am She. Miss na miss ka na po namin. And thank you po sa pag-hone po sa amin. We are here! Kahit nasa na kahit sisipin na ng ano. Alright. Time po shout out kay Jay. I'm so thankful. No, it's fine. So when it comes to writing songs, how do you create your songs? Like, paano mo siya binubuo yung music? So people would have an idea, yeah. So, creation. Actually, nandito pala yung phone ko. Kasi sa phone ko po kasi, kung sisilipin niyo po siya, madami po siyang recordings. It's either vocals, drums, minsan, ang pinakamadalas po talaga vocals, and pangalawang pinakamadalas po, gitara. Pero hindi siya yung gitara na, magpaplay ako ng gitara yung kalele. Yung parang, something like that. Parang ganan-ganan lang. Kasi parang, I'm thankful naman po sa aking very memorable brain. Parang mabilis po ako makakatanda ng, lalo pag sarili mong gawa. Parang, kunyari, magsusulat ka ng pyesa ng spoken poetry para sa isang competition. Alam mo sa sarili mo kung ano sasabihin mo kasi gawa mo yan. Kasi kapag gawa ng ibang tao talaga, kailangan mo siya pag-aralan. Yep. So, pero may mga time naman po na, kunyari, itong Snowflake po actually, matagal lang ako siya, di ba nabanggit ko po kanina, matagal lang po siya. So, before po yung Snowflake winter version, I tried singing it again for the first time. And, nakalimutan ko po yung second verse. Okay. Sabi ko, anong kasunod ang chorus? With me. Parang ganun na lang yung nangyari. Kasi parang doon mo din ma-realize na maybe some parts of my song are not that memorable. Kasi minsan, may mga songwriter na gusto na magsulat ng songs na memorable. Yung parang isang dinig pa lang ng listener at the end of the song, at least kahit pa paano, may gist na sila kung anong yung tunog nila. By the way, shoutout ka nga din po pala. Dami ko shoutout, I'm so thankful. So, isa pong shoutout, yung kapatid ko po na nasa bahay, si Jelay. Actually, we filmed the Snowflake winter version music video. Kasi sinama ko po siya kasi gusto ko po sa music video po kasi namin yung good vibes, happy lang. And kumbaga syempre nakakailang take kami ni Jelay noon. And eventually, out of the blue, andito ako nag-edit na ng part namin sa music video. Kasi nadidinig ko siya. Parang meron siyang hinaham na kanta. Snowflake! Grabe yung tuwa ko ng Kuya Jace. Yung parang,
6 years old, sa kakabisado niya agad yung kanta mo. So parang doon mo ma-realize na, so this is the formula. Formula? Yung parang ano lang, yung parang, doon mo maano yung parang, ano mo as a melody writer, yung parang, galing nga, nakaalala nila agad yung ganong melody. Siguro, it's not only because hindi complicated yung lyrics, siguro, yung melody din. Although, it's a challenge for us indie artists na gumawa ng something unique na walang magsasabi sa comment section na, hi, katunog ata ito ng ano, ng kanta ni ganito, kanta ni ganito. Pero, this is actually other topic din naman kasi sobrang haba po kasi nung kapag i-explain po ako. Yeah. Gagawin na po kasi natin itong lesson, gagawin po natin itong online class kapag gano'n na mangyayari. Pero you get what I mean naman po. Yes. So that's also the thing that I have to consider sa pagsusulat din ng kanta. Like parang, itong kanta ba sinusulat ko may katunog? Kasi ito po kasi siya. Kapag may katunog po yung kanta niya po, may tendency na baka mamaya copyright strike ni Anes. Copyright strike ni Anes kasi katunog daw ng ganito. And alam niyo naman po yung case ng mga mabalaking artist. Kunyari, si Ed Sheeran. Alam ko nakakasunod po atin. Kung kunyari na pagmanayan, may multa ka ng milyong-milyong dolyar for just one simple melody na ginaya mo nung wala din sa iba ng paalam. So, guys, let's support copyright. Let's support giving proper credits to the artists. Yes. Yun. And also, let me just add sa nanonood right now, isa sa mga nagpapa-shoutout. So, shoutout kay Sir Jose Michael Asoy. Si Sir Mike Asoy. Si Sir Mike Asoy ay dating tour director ng Eat Bulaga. And he's actually watching right now. Woo! At isa rin siya sa mga kasama sa Insanity, yung gig na tinugtugan ko kagabi. Isa siyang stand-up comedian din siya. So, ano siya. May audience mo kay Jace. Kung doon nagkakamali, research director na siya ngayon. And at the same time, he's doing stand-up comedy. So, shoutout Sir Mike. So, salamat sa kagabi. Sobrang solid nung... Thank you po sa panonood po. Nagpapa-shoutout siya. So, yung sister mo, yun yung video na sinend mo sa diba? Sabi mo kinakanta, tapos mina-story mo sa... Yes, I was so proud talaga na parang, oh my God, ang cute! Yung parang cute lang! Ganun talaga. So basically talaga, although sabi mo nga, hindi ka masyadong kumakanta talaga during your younger years, but Yes, po. it means that there's really music in your blood. Kasi your sister is actually singing na rin talaga. Yung anak ko actually, yung naririnig yung boses na you're listening to New Sound. Actually, anak ko babae yun. Siya yung, my daughter, yung gumawa nung you're listening to New Sound PH. She You also, are listening to New Sound PH. You like your music. yeah, she also sings a lot actually. Wala na siyang ginawa bumagapon dito sa bahay kundi kumanta. Hello, I commend you, Bibi. You did good job. Keep it up, always. Ando siya sa kwarto, kasama niya na si mami niya. Ay, wala po ba? Sana Ando sa likod dito sa likod ng kwarto. Tutulog Hello, siya. Bibi. Keep up the good job, Ate Jade. Sana mapanood ka mapanood niyo si Ate Jade ng live. Oo. So magsali ka sa mga open mics kasi wag kang mahiya, it would also not just it would also boost your confidence and bring inspiration to. True. Na marinig naman yung song mo. Hindi lang basta pinapatugtog via streaming. Marinig din nila live. So yan. Okay. So I guess we're gonna be actually Jade has prepared a few more songs for us. And can you please tell us about the next song that you're going to sing for us? Actually, yung unang dalawang song, talaga pinag-decision ko talaga kunahin yun. Kasi ngayon, parang, ano kayo susunod ko? Okay, ito na lang. This was one of the fan favorites. Ever since, bago pa po ma-release ang kanyang bagong version. Fan favorite po, lalo na ng ating mga international friends. Mochi, if you're still watching, here is the song that you guys wanted me to sing. And to Error 404, if you are watching the live, this is your favorite song, right? Kinesto! So, yun po yung favorite ng mga international friends ko po dyan. Because, ito po kasi yung nakakagulat. Yung song na to, yung pumapasa niya po yung lyrics, happy. As in, tong Ayan, naputol yung internet.
Hello, Jade. Andiyan ka ba? Ganda si Jade, no? Puso niya ito ng data si Jade. Okay, since wala si Jade, mag-commercial muna tayo. Let me just show you guys yung video namin last night. Nag-guest ako, opening guest sa Insanity. And we're gonna be back with Jade more. Diyan kayo, wag kaalis. Para ang puso ko'y mapagbigyan. Salamat, salamat. Alam niyo ba kung bakit patalikod? Eh kasi pagpaharap sa bangka ka pa din. Hindi naman, matay ka na. Sino na yung may reaction niya pag bigla kang tumila? Sabayan ka. Talagang talaga ba? Oo. Nga. No? Aw ka na! Kapaligiran ako ng mga suklano. Si Cayetano. Ayoko, magbigay mo na siya ng 10K. Teka ba, hindi naman ako pogi, di ba? Nakita niyo yung mga naunang abogado dito. Buuhan na! Lahat, patawarin niyo mo ako! Yan ang problema, marunong ako magluto ng itlog. Sabi ko wala, gusto ko lang maramdaman mo yung feeling ko pag nagdadrive ako. Hi guys, this is me, Michael Mighty. Kasama ko ang grupo ng Insanity, headed by Atty. Edward Chico and Ruder Gia. At nandito kami sa Viva Cafe para sa Pastani! Viva Cafe! Insanity! Para ang puso ko'y mapagbigyan. Salamat, salamat. Alam niyo ba kung bakit patalikod? Eh kasi pagpaharap sa bangka ka pa din. Hindi naman, matay ka na. Sino na yung may reaction niya pag bigla kang tumila? Sabayan ka. Talagang talaga ba? Oo. Nga. No? Aw ka na! Kapaligiran ako ng mga suklano. Si Cayetano. Ayoko, magbigay mo na siya ng 10K. Teka ba, hindi naman ako pogi, di ba? Nakita niyo yung mga naunang abogado dito. Buuhan na! Lahat, patawarin niyo mo ako! Yan ang problema, marunong ako magluto ng itlog. Sabi ko wala, gusto ko lang maramdaman mo yung feeling ko pag nagdadrive ako. Hi guys, this is me, Michael Mighty. Kasama ko ang grupo ng Insanity, headed by Atty. Edward Chico and Ruder Gia. At nandito kami sa Viva Cafe para sa Pastani! Viva Cafe! Make some noise! Woo!
Para kung K-pop idol dito sa Pilipinas. Oo nga eh. Pero Sige. ngayon, Sige, well, I'm still trying to figure out yung layout natin. Let's go ahead with the third song. Can you sing the third song na natin? wait lang muna bro kayo, Jace. Ayan, Sige. so saan nga po ako natapos kanina sa sa daldal ko? Are we still live pa din po ba, sir? Buhay pa ba tayo? Buhay! Siyempre, buhay pa! Naman, no? Ayan. So, balik nga po tayo sa ating fan favorite song. Fan favorite song kasi natapos mo kasi topic ko topic. So, yung song po kasi na to, about waltzing lang eh. Couple dancing. Pero yung iba sabi na, Ate G, nakakayak yung kanta mo na ano. Sabi ko, bakit? Maybe, maybe it's in the feels. So, ladies and gentlemen, the fan favorite, I think everyone is waiting for the song, The Waltz for a Lifetime, the prom version. Oops, sorry. That's not a song. Excuse me. Can I start na po? Go. You are listening to News Dapat PH. Your music. Talaga ikaw na yung nag-vlog eh, no? Anyways, itayog ko lang siya. Ayan. Makabalik ako dun sa screen. There you go. Alright, so, anong title ng song na yun? Thank you po kayo, Jace. Okay, ano ang title nung, sorry, nakamute. Okay na ba? Okay. Yes. Dinig mo na ako? Yes po. Alright, okay. So, again, that's once again, bakit yun naging ang question is, bakit yun yung naging parang
most requested o favorite song? Actually, it wasn't from Filipino listeners. Oh. Sa ano po talaga, international listeners talaga. And yun nga po, it's still a puzzle to me kung bakit they perceive this song as hurtful, hurtful song. Kahit na hindi naman po talaga siya hurtful song at all. Kung titingnan niyo po yung lyrics po ng song, di ba? Parang ano siya, parang sobrang malumanay, and it's all about being in love with someone. You wanna waltz with them forever as if you are. Parang, ang inspiration po kasi ng song naman po ito, it was from a video po na napanood ko po na parang, normal wedding moments po for couples. Parang isip ko. Parang nakakatuwa naman kapag magusulat ako ng wedding song. So, I went with the Waltz for a Lifetime. And actually po, yung melody po ng Waltz for a Lifetime, I think this is one of the songs that I considered parang tinapos ko siya na isang upuan lang. Parang within siguro Okay. mga ilang oras. So may ganung song ka rin pala. Oh. Opo. So parang ano siya, yung la dirida, parang yun po talaga yung melody na out of nowhere biglang pumasok. Parang, I didn't even think of the chords, I didn't even think of the instruments. La dirida. Diretso sa aking notes. And I think naman yung la dirida, parang, ang mellow niya yung parang, la, ganyan lang. And sabayan pa siya ng parang classical music na estilo ng, And, kaya pa siya the prom version, kasi parang, yung original po niya, kasi yung guitar plucking na po yung original po niya. But I decided to do the prom version, kasi di ba po, when you are waltzing, madalas nadidinig mo siya sa prom. And parang, this song, parang gusto ko nga sana yung kantang to ma-play sa mga prom eh. Baka may mga mag-prom po dyan. Anyone here is wanting to attend the prom, please request this. Kine, so, parang ano siya, yung parang, lalo na sa line na Will You Waltz With Me Forever. Parang, in English, we say, Will You Marry Me? In JJ's version, we say, Will You Waltz With Me Forever? Parang, kinilig. Charot. So, feeling nga po, yung perception po ng most of my listeners, parang, bakit ang sakit daw? Sabi ko, bakit masakit? Yun nga, tinatanong ko sa inyo, bakit masakit yung kanta? Hindi naman talaga siya masakit at all. But I look into the vibes of the song. Parang napapansin ko na parang, maybe it's bittersweet rather than hurtful. Kasi parang, alam niyo po yung bittersweet feeling of, waltzing with someone forever. Parang, yung feeling mo ng first dance mo after ng kasal mo. So, that's one of my content video din po kasi nang pinapromote ko po itong song na to. So, parang, it's a feeling of a first dance of a newlywed couple na parang, this is their moment. This is their walk for a lifetime. Wow! Kasi may first dance naman talaga, di ba, pagka sa wedding, tsaka sa pagkakinakasal. And it's actually, it's not actually, hindi na yung bago. Actually, mga song, for example, December Avenue, most of the songs are love song actually, pero nalilabel siya as hurtful songs di ba? Pero if you're gonna ask the songwriter itself, Giselle, sabi niya, hindi talaga siya pang broken song. It's actually a love song. To be honest. But, yun nga, it's actually how people perceive the entirety of the song. It's because of how you sing it, the melody, plus the music, the lyrics. Sometimes people kasi talaga, especially the listeners, when they hear songs, sometimes talaga na-appreciate the entirety ng songs on how it's being like really performed or how they really hear that. Minsan parang kahit sige, kahit okay lang, kahit hindi ko nabasahin yung lyrics, para sa akin, kasi broken ako ngayon so feeling ko pang broken to ganun yung dating ganun kasi yung dating parang siya, every listener has their own preference. Kung siguro para sa kanila hurtful yung song, syempre para sa iba, para nakakakilig. Pero ang ganda na nakakarinig tayo ng ibang point of view. Lalo na ng mga listeners na parang yung mga hindi mo talaga ina-expect na listeners ko pala itong mga to. Hindi ko kilala itong mga to, pero they were connecting with me through what I'm even making. Na kahit na iba pa yung kanilang perception sa music ko na yun, as long as they're feeling the feels, they're feeling it. Parang kagaya nga po na sinabi ko kanina doon sa nag-chat sa akin na from India ata siya or from US.
sabi niya sa akin, naiyak daw siya sa iba kong songs kahit na hindi naman talaga siya in English. Because it's all in the musicality din talaga. Although, I think it's also a good way din para ma-promote yung music natin sa Pilipino, di ba? Nasabi ko po ito sa GC natin na kahit nagawa po tayo ng kanta, kahit na hindi siya tailored or parang hindi siya targeted for international audience, pero dahil sa musicality and connection within us as listeners and as musicians, kahit na Tagalog song yun, makakalabas pa din yun na ibang bansa. Gento nga, may sariling tour, di ba? Yes. Gento ng Espinete, may sariling tour. Pero yung Gento, Tagalog, all Tagalog, siguro may konting English, first second, may nag-aaral naman ako ng mga Espinete, kineme na yan. Pero, people love the song because of the ride. Kasi, kasi syempre, nung nadidig ko ng Gento, parang, ang ganda ng Gento talaga. Parang, catchy. So parang, no wonder people people outside the Philippines love it. Yun lang naman. So, parang nakakatuwa lang din na ganun din yung tingin ng mga tao sa music ko. Yan, shoutout po ulit kay Mochi. Mochi, if you're still watching, thank you so much for staying. Because, Kuya Jace, there are some people who are watching afternoon, the morning, whatever time it is, and they still have the time to hop in this live into whatever we are talking about. They don't understand most of the language since we're talking Tagalog. Okay. Well, speaking of people who's watching, let me just go ahead and quick shoutout na kay Miss Mel, Melissa Corpus, ang isa sa mga masisipag natin, magagaling na singer at composer, nanonood din siya right now. Sir Jetman, di ko alam kung papasok na siya sa trabaho, pero yan, nanonood. Shoutout na. Ian Madrideo ng Expresso, so shoutout sa iyo, bro. Uy! Jace! Isabella Guerrero, sino ba? Isabella Guerrero and Fatima Mifa. Isa. Chloe Pusho, sabi niya, Ate Jade, go ate ko. Sabi Also, niya. Kuya Jace, pag itong si Chloe Pucho nag-release ng music, isasama ko agad siya sa new sound. Oh, syempre. Chloe Pucho, i-record mo tong screen record mo tong live natin. Pangako ko, buti pangako, pagpanata ko na yan sa'yo bilang isang aspiring punk artist. Aspiring punk artist yan, Kuya Jace, Chloe Pucho. Si Chloe, Pagka talaga ko yan ang salita, babatuhin ko talaga. Babatuhin. Expected na namin yan, Chloe, ha. Abangan ko yung song mo para ma-play natin dito. Ngayon, ganda nga po nito, Kuya Jace. At by the way nga po pala, kasi hindi lang po kasi ako dumating dito sa news, hindi lang sa news, but sa si Sophie, na ako lang mag-isa, I would like to comment, Clean, Gwen Leal. Dami ko minamention na tao. Gwen Leal, siya po talaga yung nag-invite sa akin si Sophie. So parang, Jade, parang gusto ko po sumali na si Sophie. So, ano si Sophie? Singer sa mga Philippines. So, join ka lang doon. So, post ka lang ng music mo. So, I did. And grabe yung environment. Kasi, not comparing to other groups, pero yung si Sophie kasi, parang, andun mo talaga mag-feel yung genuine support from other artists. Yung parang, hindi yung parang magpo-post ka lang doon. Parang wala na ako ng sinin. Nag-scroll ka lang sa akin. If they want content, or if they're interested in whatever content you will do, kahit na sabihin natin pipictugan lang yung editing skills mo sa video, o kaya naman sabihin natin, kagaya ko, hindi naman talaga ako to singer, pero grabe talaga. At least, ganyan, bigla ako napasok sa new sound, napasok na ako bigla sa Quantum Cast, ano kuya Mati? Ano yung sa Quantum Cast? So, I think, nag-recognize din ako sa ibang bansa din as well. Kahit na sabihin natin, wala pa naman ng awards. I don't need those awards. Siyempre, as musicians, our main objective is to let the people be connected with our music. Kumbaga, tayo, servants tayo, hindi tayo yung parang may sarili, gumagawa ka ng music para yumaman, gumagawa ka ng music para sumikat. But it's because we are resonating with other people's feelings. We are resonating with them in a way through music, through beats. And most of the Filipinos love music. And parang yung mga Pilipino natin ngayon, most of the international people, they will say, Filipinos are so good singers. And maybe 99% of them are so really good at singing, something like that. Because, syempre, tayo mga Pinoy, we love music. Yes. Kumbaga, natin alam kung paano nagsimula na, kung paano nagkalat yung videoke, paano nagkalat yung covers, paano kumalat yung singing contest. We love it because it's our culture. Yeah. And bago pa nagkaroon ng mga videoke, meron nung dati karaoke. Hindi ko alam kung inabot mo yun. Pero yung kasi inabutan ko. At bago yung karaoke, it was actually jukebox.
Yung machine na hinulugan ng pera, tapos yung machine Opo, yun yung may design, mga ilaw-ilaw. Yeah, and speaking, since pinag-usapan na rin natin yung pagiging mapagmahal natin sa music, can you explain the next song that you're going to play for us? Oh, this is probably the most challenging song na kinanta ko. Kasi first of all, it's out of my range. Okay. So, I'm kinda anxious kung paano ko siya i-deliver ngayon. Although, I would like to deliver this song, or I would like to play this song, kasi this just reached 3,000 streams on Spotify, so hindi ko malaman Wow. 3,000 streams, pero thank you so much lahat sa mga nag-stream. Ito pa yung song na sinasabi ko na yung hindi nila naiintindihan yung lyrics, pero naiintindihan nila yung lyrics. Yeah, another one of my silly little remakes with new versions. And napansin ko kasi, itong song na to, Natala, feeling ko, nung ginagawa ko siya ng bagong version, sabi ko, parang kasi kapag gumagawa ka ng bagong version, di ba, bagong musical, bagong music, bagong music. Ito naman itong Tala Tagalog version, parang sabi ko, ba't parang mas romantic kapag Tagalog? Mas romantic kapag Filipino. Mas romantic kapag sariling atin. Yes. And I think we can just jump into it. Although, ang ating version ng Tala ay lower key since ayoko pong makagising ng mga kaluluwa. Sayang, looking forward ako dun sa Birit sa uli. But anyway, let's go ahead. It's gonna be Jaylin again with Tala. So this is Tala. Nahulog na ang isang buwan. Mundo naharasang sa kislap ng iyong mata. Sa ilalim ng kalawang din, ikaw ang pagmamas. Kala o kalaan na walang bitinan na sinampan na mga nawagang hangganan. Kala o kalaan natin hininga. Tumitingala ang tanging nakikita. Sa iyong tigilan, sa iyong ng iyong paghinahal. Sa ilalim ng kalawakan, ikaw ang pagmamasdan. Tala o talaan ka, walang bitinan na sinumang mamahal na
ang aking ilan. Nalakot na ikaw ang dawa sa nung bigaya wala kay pangalan. Nalakot na ikaw lang sa huling dang it. Oh dear. Yes. Oh my God, hindi ko na-expect yun. Actually, okay yung sabi ni Matthew. Sakto yung kinayan actually for live. Actually, I agree with Matthew. Sakto. Ang taas ng Jade. Grabe, ano. Siguro kahit ikaw mismo, hindi ka makapaniwala na may ganun kang register, no? Nung nire-record Parang mo. ganun po. Di, parang ano, pero sorry po talaga sa last part kasi out of the blue, bigla na lang akong dang. Di ko talaga in-expect ang umayak para sa isang live stream, pero dang. I think I understand na kung bakit ang dami niya. For the backstory of this song, hindi ko na siya kailangan kwento kasi it's more of a personal thing. Pero either way, I think I messed up in a good way. Parang, iba talaga Kuya Jace kapag feel na feel yung song. Oo naman. That's why I'm encouraging you to perform sa mga open mic. Kasi if you're gonna perform in front of people and live, it's very far different eh. Ako kasi most of the time talaga sanay ako sa live. And minsan talaga, mas dun talaga na mas madalas mong na-express talaga yung, alam mo, yung song and yung performance, yung emotion. And walang live performance na paulit-ulit. Every live performance is different in each and every. Yun. So, grabe yung tala. Actually gusto rin ni Macho. Parats kami ni Macho, gusto namin yung tala actually. Talagang talaga siya. Ay, parang back to the topic about other people recognizing tala. So, let me just... Ang lalim talaga ng... Sige. Kasi parang ang lalim... For some reason, malalim yung pinag-ugutan ko for tala. Pero I think... Yun nga po yung sinabi ko po kanina, I think mas romantic talaga siya kapag nasa Tagalog. Lalo na kapag kami, may, if there was gonna be like someone who will use the song for wedding. Marami song. Actually, kasi parang, hindi ko na anohin yung 1,000 strings na yan. Pero, kung gagamitin nila yung song for a special event, kasi the couple resonate with the song, or even, kunyari sa prom, because the prom, parang yung mga organizers, they want this song on their playlist. Lalo na pagka yung mga social dance, yung mga, may I have this dance.
yung gano'ng moments, yung parang nakakatuwa lang na ano na, I am setting the vibe indirectly kahit wala naman ako doon. And nakakatuwa din ako sa ano, ay kahit sabihin natin hindi naman talaga sobrang perfect, hindi naman kasi perfect ng original na Tagalog version. Yung ginawa ko kanina kasi, aminin ko, napiyok na talaga pag ng bonggang-bongga. Pero, kagaya kanina, napiyok na ako. Pero kagaya niyan, parang, ay sabi ko parang, I think this is the feeling talaga na you don't mind your voice, you don't mind what you're singing, but if the emotions talaga ay nandyan talaga sa iyong kokoro. Yung kokoro. Parang si Juan Carlos. Yun yung una ko nalala, parang si Juan Carlos. Si Juan Carlos, sobrang kumanta eh. Parang Exactly. you don't mind voice cracks. Mag-voice crack man siya dyan, pero yung yung galit, yung gigil. And I know that there are, alam ko may mga nanonood po dito ng mga professional singers. Talagang pagpasensya niyo po talaga, there are times talaga na ako hindi talaga professionally as singer. It's okay. It's okay. Well, it's actually it's actually a good thing that you initiate. It's a good thing that you experience. And let me just go ahead and get to the before we go to the last song for tonight. Yes. Maybe some of our listeners who wanted to know a little bit more about you. So I prepared here some questions. All you just have to do is to select between those two answers na ibigay. Para siyang fast talk na may latency. Kasi may delay tayo eh. Oo, may delay tayo sa pagsasalita. So, hindi ko na siya tatawagin fast. Hindi ko na siya tatawagin fast talk. Sasabihin ko na lang, parang ano lang to. Either or, gano'n. So, paano kung isang tanong, isang sagot? Hindi naman. I'm gonna give you like 2 words and then you just select one of those. Kung ano yung mas prefer mo doon. So parang fast talk talaga siya. Parang siya fast talk niya. Okay, so let me just start. Okay, some of the questions, some of the answers here are pretty much obvious naman sa'yo. But, for us to know you even better, siyempre magkakaroon ka ng mga fans. Fans. So, okay, so let me just start. This is pretty much obvious. If you're gonna choose between, okay, you ready? Ready ka na? Okay. Singing versus dancing. Singing. Okay. Superman, Batman. Batman. Hindi ko na ask kung bakit ha. Okay. Are you more of a lion or tiger person? Lion. Gold or silver? Gold. Gold. Mas mahal eh, no? Oh. Frozen yogurt or ice cream? Di pa ako nakakatika ng frozen yogurt sa ice cream. Ice cream. Okay. Blue eyes or brown eyes? Brown eyes. Go with the brown. Direction. Okay. Fire or ice? Naisip siya. Fire. Oh, samantalang yung snowflake, ice yun. Kahit ang lalamig ng mga kanta mo, fire talaga. Bagay yung makeup fire yun eh. Oh, fire. Do you prefer being straight or curly hair? Buhok po, buhok. Buhok. Oh. Curly hair. Curly hair. For some reason, parang maganda. More fruits or more vegetables? Pwede both. Kineso. Oh. More fruits po siguro, more fruits. More fruits. Are you into roses or daisy? Roses. What do you like the most, pandas or bears? Pandas. Go with the pandas. Pandas. Medyo adorable kasi sila. And then, action or adventure? Adventure. Romance or comedy? Rom-com. K-drama. Kala mo kayo. Are you more into history or science fiction? Naisip siya. Naisip ako. Kasi ang ganda kasi. Both. Ba't pipiliin ka?
Maybe, ano po, history. 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 Are you more into thriller or horror? Thriller po. Thriller. Reality, Mapapaisip ka talaga ng... reality TV or game show? Ano po? Reality show or game show? Reality show. Ito, feeling ko alam ko na yung sagot dito. Musical or anime? Uy, bakit? Anong akala niyo po may sagot ako dyan? I love anime po kaya. E di both. Okay. And then, I think that's it. That's gonna be it. Okay, para pa na si Jaden. Ay, nag-comment si Chloe. Sabi niya, syempre, brown eyes pipiliin niya. Do. Oh, good. Si Chloe talaga mapakasarap to isang to eh. No po. Natawa si Matthew, sinabi, fast talk to may latency. Eh kasi nga may latency yung live namin, so nakaka-ins. Pero okay lang, at least naitatawid naman. Okay, what is your answer to this question? So, okay, so before we go to the last song, is tell us anything about the song. Yung next song po? Oh, yung last song na natin to, di ba? Tama? Yes, the last. Yeah, so tell us something about the last song. Okay po. Attendance po, ano po, mag-send po kayo ng purple hearts in the comment section kapag present po kayo. Kinesa nagpa-attendance! Po attendance, kinesa lang. Ito pong song, this is my first ever release. This is Spotify. Oh, okay. Spotify. And this was my most experimental. Kasi ito po talaga yung song pa na ano, na, diba, nagsusulat po ako ng songs high school, na pause. So, parang, ito po yung parang kanta na parang sinalang ko talaga. Parang, ito yung unang salang ko after a while ko sa songwriting. And this is part of my parang experimental stage na ano na parang bagay kaya sa akin tong style na to, parang and Okay. song sana, Dalawa lang yung nasa isip ko na song eh. It's either Over the Moon or ito yung nakikita. okay. Nice guess, Kuya Jace. So, etong song pa na ito, lyrically, nabubul na ako. Lyrically, it's cheesy. Pero Okay. kung lalapak ko na, cute daw siya, sabi ng iba. Kasi Okay. it feels, okay, parang, so spacey, parang you are, ano, ang intention talaga ng song na to yung parang, ano yun, parang, yung title ng song po kasi ito is a metaphor. Okay. It is a metaphor that means, sobrang natutuwa. Kaya nga, di ba, kapag may mga cow jumping over the moon, ganyan. And the quote over the moon means overjoyed. Yung parang, I'm so happy, so overwhelmed, pero in a good way. Yeah. So, sabi ko sa chorus, darling, I'm over the moon watching the way that you go. Sige, huwag ka na kayo kwento. Kantayin na nga natin ang ating final song for tonight. To close this beautiful event by Serge. Ladies and gentlemen, for one last time, Jaden, Bautista. bago pala ako mag-one last time, announce ko lang po that this song specifically, may bago po siyang version na lalabas this coming December 27. Pero, it's something that I think everyone will not expect. Hindi ko pa-play yung bagong version, pero I'm just giving you some hints. I think napakinggan niyo na po ata ito kay Jace, pero yung snippet lang. Ah, yeah. Pero hindi ko pa muna pa-spoil mo yan. So, let's have our one last song for tonight. Baduy po pala, thank you po so much for everyone for joining. This is Open Moon. Oh, may backing track. Look at the moon, Lord. Isn't it pretty? Honey,
It always there. Bakit siya may backing track, guys? Pero yun lang. Running over to the galaxy, darling, what you wanna dance with me? Oh, away towards the gravity, turning dreams into reality. Paradise, glitter like stars tonight. Wanna be paradise, stuck with you by my side. Darling, I'm over the moon. Watching the way that you look over the backside, hidden inside your eyes. Look at the stars for me. Aren't they sparkling? Honey, they always have been. Oh, traveling unto the north with me. Darling, won't you wanna dance with me? Oh, to the place where we can both be free. So I'm never getting lost, baby. Paradise, glitter like stars tonight. Wanna be paradise, stuck with you by my side. Darling, I'm over the moon, watching the way that you glow over the night sky. Hidden inside your eyes. Oh, baby, look at the moon for me. Isn't it pretty, honey? It always hurts. Always good night, everyone. Good night. Nagpatulog. Good night, everyone. Alright. And that's Over the Moon by Jaydeen. Ang ganda naman. Over the Moon. So, metaphor nga siya. Para siya yung butterflies in stomach. Yung mga True. Ang ganun yung dating. Alright. Sabi ni Chloe, ayan, Over the Moon, ilang beses ko pinakinggan nung na-release siya. Alam ni Ate Jade yan. Literally so proud of you, Ate Jade. So proud. Teka, patingin nga ng comment. Hindi ko, wait lang. Over naman, ilang beses ka nilabas. Ano na titig? Yes! Ito talaga si Chloe talaga. Diyos ko, itong batang to. Parang, ito talaga yung parang ano, parang experimental, ano talaga, parang, oh my God, you're writing songs? What's your song title is about? Parang, ano mo yung dati ko,
nung unang lumabas itong song sa Spotify, sabi ko, oh my God, tawa talaga ako, parang talaga akong bata, kinakabahan, na hindi ko maalam kung anong gagawin. Sabi ko, wala, nasa Spotify na siya. Tapos, sinerge ko sa Facebook, pwede mo na pala siya gamitin sa Facebook, pwede mo na pala gamitin sa Instagram. Parang, it's so overwhelming namin. Parang yung mga ganun mga first moments. Yeah. Mga first time, like, kaya sa Sisogi talaga, ang dami ko talagang first times. Like, first time maka 1,000 streams, first time mastering sa isang online radio. Thank you po pala Kuya Jace, kasi ko talaga yung pinakaunang radio. Like, talaga nag-play talaga ng song ko. And then, nagsunod-sunod na siya. And sa ngayon, what I'm doing na madalas, after ko niyan, minsan, bumibisita ko sa mga TikTok live streams, lalo na yung mga nagpapa-request ng song. Yeah. Tinatry kong ipasok yung song ko doon. And I'm glad naman na yung mga streamers na yan. They're very, very supportive. Natutuwa naman sila na. And yun nga po, since patapos na po tayo, may I have some words of encouragement na po para sa mga. Kasi I'm the educator type po talaga na super that. Sabi ko nga po sa inyo Kuya Jace, na magmula itong stream, na mag-live itong stream na to, talagang dadaldal. And I would like to say to the people out there na if that makes you yourself. Wait lang. Before you go there, actually, it's part of my last question. So, there are actually 3 questions that I wanted to ask. Okay, the first to the last question. Sorry. First dun sa tatlong question. Third to the last is what's gonna be your advice? Okay? Advice mo sa mga gusto pang mag-pursue ng gantong klase ng passion. Okay? What is the best advice that you received from someone? Okay? And the third question will be, ano yung future plans mo as a musician? Okay. Yung first question, ano pa yung first question? Churot! Mabilis ko talaga makakalimutin. Simulan natin dun sa what's the best advice you've heard from a musician or... Best you've heard from someone. Actually, wala po talaga ako masyadong natatandaan talaga na. Kasi parang, everything that people say, wala lang pong advice, it's all general. Kumbaga, it's all derived from people kasi nga, they are inspired. Music is never unique. Yun yung sasabi ko, music is never unique. Art is never unique. Kasi lahat po tayo, meron po tayong pinigmulan ng mga inspirations. Art style pa man yan, music style pa man yan, paraan mo pa yan ng pagkasalita. Ako nga, inspired nga po ako sa mga professor ko dyan eh. Pero, if I were to remember someone, si Sir Fred Engay. Sir Fred, kung nanonood po kayo na itong live stream, I would like to thank you so much po for creating CSOP as an avenue for all artists, especially po sa mga trying hard na artists like me na gusto lang talagang mag-share lang talaga, no more for popularity or something. Pero ang ganda ng advice ni Sir Fred na attract, not chase. Parang, kung mapapansin kasi natin in our society today, especially those, hindi naman po sa nagbabash po ako na, yung mga, madalas sa mga musicians on TikTok, they are mostly creating beats na, they're creating beats for the people to enjoy. Pero may mga cases kasi na na parang, there is a point na maybe siguro may mga nag-stay ng beats or ganyan. And it discourages me kapag nakakakita ko ng artist na parang, ayoko na magganito kasi konti lang streams ko. Kasi parang, not saying that their thinking is bad, pero parang, you are starting music because you love it. Kasi mahal mo. Hinihintay mo na lang yung mga tao na mahalin din yung music mo. Kumbaga, ikaw sa sarili mo, sabi nga ni Sir Fred, quoted from Sir Fred's, one of Sir Fred's videos, you don't chase the butterfly. You make a garden for the butterfly to come. Which is one of the things na ginagawa ko po right now. Nag-remake po ako ng songs, ni-improve ko po yung vocal quality ko na pasensya na palagi nyo nadidinig, sobrang takay talaga na DJ. And ini-improve ko din yung parang yung storytelling ko para somehow hindi lang sa parang, hindi naman kasi talaga pasikat talaga eh. Parang, out of the blue talaga. Hindi naman talaga ako masikera. Parang, somewhere between the lines, parang, I thought na parang this is fun. Nung nagawa ko yung overdome, sabi ko, ang saya! Lalo yung last bit, ganun parang, saya na parang, epic output mo, you're making it into reality and you're distributing it to the world. Wala na akong pakialam kung makakailang streams pa yan kasi I'm enjoying my work. And that is, I think, one of the things na,
na natutunan ko kay Sir Fred. And dagdag din po pala rito is parang, ano siya, yung parang, if you're tired, huwag mo na pilitin. Huwag mo na pilitin gawin if you're tired. Kasi parang battery ng cellphone na 0% na nga, pinipilit mo pang i-charge, hindi lalo pa nasira. Agree. I agree. Parang save your energy at work and work at your very best. Parang make music at that time na feeling mo talaga most creative ka. Kung tanghali pa yan o hapon, pagkatapos kumain, pagkatapos matulog, pagkagising mo sa umaga. If you feel like it, lalo na kapag mayroon ka mga song ideas, ilapag mo na yan kung kailangan mo siyang ilapag. Kasi yung mga tulad ko makakalimutan, kailangan mo talaga siyang ilapag talaga. So yun. So, comment po talaga Sir Fred Engay talaga for making si Sophie and everything in between, for inspiring fellow songwriters din na parang mapapansin mo dito na yung parang may mga artists na parang ang ganda ng song nila, pero bakit ang underrated? Yung parang ang ganda ng song nila na parang bakit? Bakit andyan lang tong song na to? Hindi ba dapat andun siya? Pero minsan kasi may mga pagkakataon, may mga artist naman na ayaw magpasikat. Okay lang din naman yun kasi nga they are expressing ng others. Yep. Tsaka alam naman natin yung yung stigma ng mga mainstream artists kung if you're aware of that po. Kunyari, Beanie, SB19 are receiving hate for some reason. Na hindi naman talaga totally relate sa music nila, pero some reason, people are sometimes cruel. And that's the stigma of parang sinabi nila, yan, ginusto mo sumikat, yan tuloy, binabash ka tuloy. Parang ang pangit ng ganong operation na you wanted this. No, hindi siya yung you wanted this. You hard work, you put your hard work for this, para makapunta sa posisyon na yun, and you will use that influence para ma-express mo yung gusto mong objectives sa ibang tao. Yung mga gusto mag-resonate with your business. Okay. So what are your what are your plans as a musician? Future plans? Question number 3 na po ba ito? Yung 3 na. Parang pinagsama mo na kasi yung dalawa eh. Daldal ko pala ganun. Okay lang. Actually, ang dami kong mga hidden agendas. Yung mga plano na gusto kong gawin in the future, pero minsan, parang gusto ko siya po content yun. Supposed to be kasi this December 28, dapat po talaga, album po talaga i-release ko po this December 28. Birthday ko po yun, by the way. Kineso. Kaso lang, yun nga, humad lang si schoolworks and responsibilities and etc. Plus, ang dagdag pa dyan, parang natutunan ko din na hindi maganda na sa akin na to, na hindi maganda sa akin na mag-release ng album. Lalo na kapag hindi pa ganun ka solido yung fan base na parang, kasi kapag kasi nakikinig tayo ng album, kunyari, sa TTPD ni Taylor Swift, alam ni Taylor Swift na lahat ng songs niya sa TTPD ay magkakaroon ng streams because she has a fan base. Kahit na 32 songs pa yan, basta alam mo may fan base siya. Yeah. Lahat talaga may kinig. Yeah. Kasi pero kung imagine mo, katulad kong indie artist, nag-release ako ng isang album with 32 songs, sa tingin mo ba may makikinig? Hindi naman sa parang I'm begging for attention, pero parang yung logic. Yeah, I understand. So parang, yun nga, supposed to be album po talaga siya. And it's supposed to be a dark album. Parang yung sa dark album, parang these are my unspoken feelings na parang, kasi people perceive me as someone na professional, very demure, very mindful, very cutesy, very makulit. Pero, itong part kasi ng side, itong side naman ng side naman ng buhay ko. Parang gusto ko siyang i-express the music. And hindi ko siya parang ayoko siya i-explicit na parang, I'm hurt, blah, blah, blah. Ayoko siyang kantahin na ganun. Parang people have to decide for the words. Yan may close na kayo dyan, may close na kayo. Pero another thing, kung meron man po akong isi-spoil talaga na gusto ko talagang project, actually, this is a very vague, parang malabo po siya na project. Kasi, I was inspired nga po ulit by Jorge Rivera Heras, the author of Epic the Musical. Kasi inspired siya sa sa totoong mythology po talaga ito ng Greece, and the Odyssey. Sabi ko, kung ganon kagaling si Jorge Rivera Heras sa gumawa ng tugtugin, na kung saan yung kanyang musical instruments ay nakakapag-contribute sa storytelling ng song or sa storytelling ng mismong epiko.
sabi ko, parang gusto kong gumawa ng inspired from No Limit Tangere and El Filibusterismo. And it was I said it's a very vague the project kasi unlike him, na may pera agad for the studio, may pera agad for the artist, may pambayad sila sa mga singers. Ako naman, I'm starting little by little pa lang. At saka wala pa naman po ako talaga nagsisimula sa concept album ko na yun. Although, I would like to, maybe, somewhere in the future, kung matutuloy ko man ang No Limit Tangere at El Filibusterismo, I will sure try my best to find the best artists or singers for each of the characters. Siyempre, kasali din po ako sa mga mag-play ko dyan. Kasi parang, ang ganda po siguro pagka merong musical, hindi siya stage play, pero napapakinggan mo lang siya. And it is made in a way na na parang makaka-pick ng interest ng mga hindi lang ng mga kabataan, lalo kasi yung pinaka main anak ko talaga sa mga kabataan. Lalo na din yung mga educators as well. Kasi I want this concept album, if ever matuloy siya, ay maging instructional material for Filipino. Lalo na akong isang edu student, future educator na parang gusto kong gumawa ng na parang konsepto na parang maiba naman sa usual na salita natin ng na pagkukwento natin ng No Limit Tangere at Filibusterismo. And actually, one of the songs, parang meron na po akong isang song doon. Pero hindi ko pa siya parang kina-conceptualize pa into a real song talaga. So parang, lang siya, parang nagta-type lang po kasi ako ng phrases na related na sa topic. Tapos parang, ginagawa ko na lang siya ng wordplay. Blah, 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 blah. And it's a song about Sisa. Kasi, kung meron man po akong unahing kanta na i-release as a single bago yung nobela, song po ni Sisa. Kasi, ang common na, wala naman po akong complaint sa ang common na kasi ng Crisostomo Ibarra, Maria Clara na kanta. And it's fine naman, ang kikip niya I Love Leonora by Sugarcane. Pero hindi naman talaga tungkol kay Maria Clara yun, pero yung vibes, no? Yeah. Yan, yung mga Maria Clara na songs. Pero, parang gusto kong naman natignan ng mga Pilipino inside ni Sisa. As a woman na, hindi naman sa parang na, yung isang woman na naalipusta, and parang, na-imagine ko na agad yung instruments niya eh. Kasi, Sita is a crazy woman, is a crazy mother. Yeah. And gusto ko sa music ko, pagulo din, kasing gulo din ng pag-iisip ni, kasing gulo ng pag-iisip ni Sisa. May part na malumanay, may part na may part na malumanay. Silent Parang song. Bohemian Rhapsody ng Queen. Okay. Atin yun. Challenging yan. That's one of the things na gusto kong magawa sana if I have the enough parang people to support the project. Although pinapropose ko na kasi itong project na sa mga fans din ng Epic to Musical. And I think they're liking it so far. Lalo na parang itong isang avenue for us to learn the novels of Rizal and its lessons. So yun. So after naman ng Over the Moon, kung sakali man na hindi makapasok si Banaag, lilinisin ko naman yung Banaag, ililinis ko na po yun. And actually, I have this one song na supposed to be na ipapang-music quest ko. Kaso sabi ko, parang masyadong maganda na ipapang-music quest ko. Parang, pagka kunyari kasi na di ba, parang, kunyari nakapasok sa top 20 yung song, hindi na sa akin yun. Parang, Yeah. I have no work, doon sa Prophetess Kines. Parang, sayang naman na, parang feeling ko, mas mag-shine pa ito kapag sarili ko na siyang song. Yan, din ay itong bagay na kailangan nyo abangan yan, yo, madam people, yo. Yan, in the future. So, Kuya Jess, No, it's okay. It's okay. Okay. So, before we end, any people you want to, salamat ka, any promotion that you wanted to, go ahead. Take your time and gonna end the show for that. Sa live ko na ito. At siguro po mahirapan ako mamaya na yung parang, gusto po kasi after nitong live, pagka na-release na po siya sa YouTube or dito sa FB, kung i-download ko po siya, kakat ko po yung mga parts ko saan nag-mention ako ng tao, isasagot ko talaga sa kanila. So they deserve bonggang-bongga. They deserve it talaga, bonggang-bongga talaga. Kasi parang parang I'm not here without the encouragement today. Parang
yung parang, parang dinedefy ko naman yung sinabi ko na, I'm here for the game. Yung parang, hindi, parang ano lang, yung parang, if you are surrounded with people that shares the same excitement as you have inside you, alam mo talaga na, may inspire ka talaga na, ipagpatuloy mo lang yan. Kasi alam mo sa sarili mo na may mga taong nakapaligid sa'yo na in any kind, in any way sila mag-support. Kahit na-comment lang yan mula sa ating live stream. Yeah. Kahit na-PM lang yan sa akin. Kahit nag-send lang sila ng screenshot na Ate Jade, nakikinig pa ng song. Ganun. Ipin yung mga Ate Jade, yung part dito sa part mo dito sa song na to, parang medyo mahina yung vocals mo. Yung mga ganun mga simple na tulong. And us as artists, any help is any help. Kahit na naman po yan, criticism man yan, tanggapin po natin yan na as artists. Kasi it's not just for your development din. Kasi parang artists, musicians are also advocates. Nag-advocate tayo something, meron tayong sariling pananaw, meron tayong sariling mga decisions sa buhay na gusto natin iparinig sa ibang tao and we want their feedbacks on it din naman. Yep. Kumbaga parang, us as servants, as saviors, kasi di ba may mga sabi na BTS saved me from ganun. Yeah. Yung kanta nila na parang they saved me from the lowest points, yung parang yung mga ganun moments, parang connecting with music. Sobrang ganda lang talaga na basta any help from any people, basta alam mong makakatulong sa iyo, syempre, tanggapin mo po at tanggapin mo po iyan. And to, actually kasi, maybe I don't have the right to talk about inspirations kasi hindi naman ako kasing laki ni Sir Fred, hindi naman ako kasing laki ni Maki, hindi naman ako kasing laki ng Bini, hindi naman ako kasing laki ni, sino ba, si Lavey, si Taylor Swift, pero I'm just the typical mediocre artist na nag-type. I'm just the best. And guys, supposed to be talaga DJ lang. Itatry ko dapat kasi mag-DJ lang talaga dito sa sa episode na ito. Na parang, you're listening to New Sound PH, your life, your music. And our song from earlier is Almost There by Expresso. And that soundtrack was brought to you by Buhay OPM. Hindi ko mga ganon. Akala ko kasi ganda. But out of the blue, today, I think it's today po Kuya Jace, no? Nagsabi ka po sa akin na what if na lang, gawin na lang natin siya parang feature artist. Parang artist of the week. Kineso na. Sabi ko parang, parang, I think it's a great idea. Parang gusto ko siya try. Pero parang, minsan sabi ko, prepared ba ako? Kasi parang hindi pa ako nag-practice, kineso. Sabi ko, sige, kung this is a part of my, kung pagdagdag experience ang naman pa ito, okay lang din naman sa akin. And I'm glad naman po talaga na, yun nga po, kahit na despite of the technical problems kanina, and despite na, ilan lang po ba ating viewers for tonight? O kahit ilan naman po sila from anywhere around the world. Basta nakakatuwa lang po talaga yung ganito pong mga projects. And I hope mga future artists po, before me, kasi ako ginawa ninyo ang alay for today. Ginawa niyo ang alay for today. And sana po, Kuya Jace, yung mga i-feature nyo po na artist dito sa Artist of the Week. Alam ko naman po, magaling po kayo pumili eh. Magaling po kayo pumili. Pati ka, mga artist talaga na na deserve talaga nitong spot na to. Deserve nyo itong spot na to. And this should be their, parang, yung parang tinitira na, may tinitira ang sabi na ganyan. Parang launch, yun, yung parang ginagawang launch to their success in life. And that, ladies and gentlemen, is in. Huwag ka muna nga alis after nito kasi tayo, may papagawa ko sa yung video. Okay? Sure po. Alright, but anyways, guys, that's all we have for tonight. Palakpakan natin, Jaylene from Bulacan. First ever episode ng PH. Pinag-isipan ko lang mabilis yan yung live. Yes po. Wala ko maisip eh. Ayun eh. Anyways, thank you, Jaylene, for tonight. I really, sa mga nag-comment, nag-share ng live stream na. Yes po. Salamat. Hopefully magkaroon tayo ng episode 2. Hindi sino man yung nasa episode 2. Tingnan natin kung sino. Anyways, guys, salamat sa mga nakinig. Any last words, Jaylene? Konting promotion na po ulit. Yung Over the Moon po, na bagong version, dadating po this December 27. Hindi ko po isa-spoil kung ano yan, pero abang lang po kayo dyan, mga kapatid. Okay, so this is DJ Jace for New Sound PH, your live, your music, live stage. We're gonna end
for tonight. And thank you again, JD. Salamat. Salamat. Okay, so I'm